umaga nais kong talakayin natin tungkol sa pagsamba. At ito'y hanguin natin sa Colossians chapter 3. Maaaring buksan natin ang ating mga Bible. Colossians chapter 3 verses 12 to 17. Basahin natin simula sa verse 12 hanggang 17. Bilang mga hinilang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, pagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasagdalan. At paghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Mandirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ito po ay salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo sa iglesia po sa Colosas. Ito ay may kaugnayan sa sama-samang pagsamba. Ngunit, atin rin pong i-apply ito sa ating family worship, sa ating pagpamilyang pagsamba. At ito po ang nais kong bahagi ngayong umaga, kung paano po tayo magkaroon ng pagpamilyang pagsamba. Bago lahat, tayo muna'y manalangin. Panginoon, bilang inyong mga tao, inyong mga anak, na may kanya-kanyang pamilya, hangad namin na sa aming sambahiyan ay maghari kayo. Si Kristo ang aming Panginoon. Tulungan niyo kami na makita namin ang kahalagahan po ng family worship, sapagkat ito po ang foundation, hindi lamang sa iglesia, kundi sa buong bansa namin. Sapagkat kung makakaroon po ng pamilya na sumasamba sa inyo, kumikilala sa inyo, hindi po makakaroon ng masama, magulo na pamilya sa buong bansa. Ngunit, ito'y gawain nyo ninyo, Panginoon. Ito'y kapangyarihan ninyo na mangyari lahat ng ito. Ngunit, bilang inyong mga tao, magsimula po sa aming mga tahanan ang ganitong pagsamba, sapagkat ito ay napakalaga bilang inyong mga tao. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Kung ating titignan ang ating pagsamba, yung ating tinatawag na corporate worship, ito yung public worship natin, sama-sama pagsamba. Kadalasan dito lang tayo nagpupunta. At saka natin ina-apply sa ating family devotion at saka personal devotion.
Kaya medyo baliktad. Actually, ang ating corporate worship, ito ay bunga ng ating family worship. At ang ating family worship ay bunga ng ating personal worship. Kaya nga ang pagsamba nagsisimula sa ating sarili, sa ating personal. Kung wala tayong pagsamba, mga kapatid, hindi maganda ang ating pagsamba sa corporate. Baliwala lang ang ating pinag-aralan, baliwala lang ang ating pagpapumuhay Kristiyano, sapagkat dito lang tayo maasa. Ang foundation ng ating corporate worship ay based doon sa ating personal worship. Paano ka makapagsamba sa Diyos sa pangkalahatan kayong wala kang tugan ng totoo mong relasyon sa Diyos? Kaya nga, personal worship, ito yung nagmumula lamang kung ikaw mayroong personal relationship with God. Kung ikaw ay isang totoong Kristiyano. Pero ang pagsamba, hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang. Ating tatalakayin ngayon ang ating family worship bago natin talakayin ang ating personal worship. Nang sa ganon, ang ating corporate worship ay talagang sagrado. Ito ay matibay. Dahil mismo sa ating sarili, nagagawa nating sumamba. Maraming tao sumasamba dito. Masaya-masaya sila. Pero wala silang family worship, wala silang personal worship, kaya napakabuhay ang kanilang corporate worship. At ang pagsamba, ang tamang pagsamba na hinahanap ng Ama, John 4:23-24. Unang-una, ito yung sumasamba sa Espiritu, sa personal and family at katotohanan sa corporate worship. Yun ang hinahanap ng Diyos, mga mananambahan. Sabi nga, darating at ngayon na nga, ng tunay na mananambahan na hinahanap ng Ama ay ang mga sumasamba sa Espiritu, personal, family, at sa katotohanan sa worship, corporate worship. At hindi lamang ito sa Kristiyano, kundi maging sa lahat ng nilalang. Sapagkat sinabi sa Psalms 150 verse 6, lahat ng may hininga ay dapat sumamba sa Diyos. Lahat ng may hininga ay dapat sumamba sa Diyos. Ngayong umaga, gusto natin tignan, actually, 2 Sundays po kung gagawin ito, 2 Sunday School. Bakit napakalaga ang family worship ng mga Kristiyano? Dapat meron ito sa tahanan. Mayroon pong dalawang punto na ating pag-aaralan kung bakit napakalaga ang family worship. Natanda natin palagi, kung wala kang personal worship, hindi mo magagawa ito family worship Kasi wala kang totoong relasyon sa Diyos. Pero nalapaman mo natin ito, ito muna. Assume natin na mayroon ka nito. Maraming hindi nakagawa nito dahil hindi alam kung paano gagawin. Pero tuturuan natin ito. Pero ito, 2 Sundays gagawin natin. So assume natin na gumagawa tayo dito, kaya kaya natin gawin ito. Napakalaga ito para sa ating corporate worship at para sa ating, saan? Bansa, nation. Family talaga ang foundation ng ating bansa. Family. Kung sira ang family, lahat ng miyembro ng pamilya niya kung anong ginagawa. Mauwi talaga sa kriminal, sa krimen, sa drug addiction, sa simenteryo, lahat yan. Pero hindi mangyayari yan kung mayroon tayong, kung ikaw isang ama, dapat mayroong personal worship na tuturuan mo yung family na sa ganun tama silang sumamba sa corporate worship, tama silang mamumuhay sa ating lipunan. So mayroong dalawang kalagahan na bakit na dapat nating tignan ngayong umaga. Bakit mahalaga ang family worship? Assuming na ginagawa natin yung personal worship. Una, mayroon itong biblical na katungkulan. Yun ang unang punto. At ikalawa, mayroon itong benepisyong dulot. Mayroon itong pakinabang sa atin. Hindi lang natin gagawin ito parang ritual lang, parang masabi Kristiyano lang. No, gagawin natin ito sapagkat ito ay katungkulan natin at higit sa lahat, katungkulan pero mayroong biyaya.
So, unang-una, biblical na katungkulan. Sa biblical na katungkulan, family worship. Based doon sa Colossians chapter 3 verse 12 to 17. Pero hindi natin yung pinakabuo lang nakikita natin, no? Ngayon, ang unang punto ay biblical na katungkulan. Now, sa katungkulan, mayroong tatlo. Una, dito nagsisimula ang kaayusan ng pamilya. Unang-una, ayusan. Katungkulan natin as parents na dapat ang ating pamilya nasa order, nasa kaayusan. Ang ating mga anak ay ating natuturuan ng tama. Ang bawat pamilya ay natuturuan ng tama. Now, family worship, bagamat walang tuwirang utos sa Biblia, ngunit ito'y karagdagang pagsasakatuparan sa ibang mga utos ng Diyos. Nabasahin natin ang Colossians chapter 3, verse 18 to 25. Yung ating binasa kanina, pinatuloy natin sa verses 18 to 25. Yung ating foundation, 12 to 17, pero pagdating sa loob ng pamilya, magkakaroon ng kaayusan, ito po ang nangyayari sa pamilya. Verses 18. Ang sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Ang mga misis, ang mga babae, kahit mga anak ng babae, dito natuturuan sa family worship kung paano sila mag-submit sa kanilang kuya, sa kanilang tatay. Nasa ganun, nagagawa nila pagdating sa corporate worship. Ay sabi sa verse 19, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. At dito rin sa family worship, ang husband ay nagiging maibigin. Kasi mahirap magturo sa asawa at sa mga anak na masama ang puso. Kailangan niya talagang ibigin ang kanyang pamilya at ang asawa. 20, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ay nakalulugod sa Panginoon. Diyan natin matuturuan ang ating mga anak. Kung ano yung ugali nila sa labas, ugali nila sa church, hindi sa church ang panuan, kundi sa bahay ang pagtutuwid. Then 21, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Ito talaga ang heart-to-heart na usapan ng ama at ng mga anak dito. Then 22, mga alipin, katulong, kasama katulong dyan. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo at sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Maging ang katulong, kasama, sapagkat sila ay miyembro ng sambahayan. Kaya napakaganda po ang family worship. At ang sabi sa 23 hanggang 25, anuman ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa at walang itinatanging tao. Sino pong sinasabi ng paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo? Lahat po ng sambahayan, pati katulong. Pati katulong. Eh dapat pong kabilang sa family worship. Kabilang yan. Kaya na, biblical na katungkulan ng mga magulang ay magkaroon
ng family worship upang ang kanyang sambayan ay masisimulan ng kaayusan. Mayroong order. Sa order na ito, naluluwalhati ang Diyos. Nasa magandang kaayusan ang buong sambahayan. Sapagat natututo silang gumawa ng lahat ng bagay ng Diyos ang niluluwalhati. Di ba? 1 Corinthians 10:31 at ganoon din dito sa verse 17 na ating text. Ano man ang inyong ginagawa, umiinom man o kumakain, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Alam mo, sarap po, ganda po yung pamilya na naroon ang galangan, naroon pati ang mga katulong, talagang may takot sa Diyos. Sabi natin unbeliever, pero dahil sa inyong influence, sila man ay maagay din sa Panginoon. At hindi lamang yon, sila ay matututong manalangin. At sa kanilang panalangin, matututo sila magpasalamat. Sabagat ang panalangin ng pamilya, kapag ito ay tinugon ng Panginoon, lahat nagbubunyi, lahat ay nagpapasalamat. Di ba? Lahat ay nagpapasalamat. Kaya sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, magpasalamat kayo lagi sa Diyos, manalangin lagi without ceasing, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Ito yung kalooban ng Diyos sa atin bilang pamilya kay Kristo Jesus. At hindi lamang yon, ang sabi sa 16. Ano sabi sa 16? Manirahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umawit na may pasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Ang sinabi diyan, buong pamilya na naninirahan ang salita ng Diyos sa bawat miyembro. Wala kayong marinig dyan na sigawan, bulyawan, murahan, diba? Kundi naayos talaga. Saan nagsisimula yan? Sa family worship. Sa family worship. Kaya kung magulo ang tahanan natin, yun ang kulang eh. Pinababayaan natin ang ating mga pamilya. Ikalawa, hindi lamang doon na nagsisimula ng kaayusan, kundi ikalawa, nabibigyan ng tamang direksyon ang pamilya. Yung una, kaayusan. Ikalawa naman, direksyon. Kung kayo hindi nyo pa alam mapuntang Pasay, maliligaw kayo. Diba? Maliligaw tayo. Kung hindi nyo alam papuntang Pasay, sasakay ka ng bus papuntang Ilocos, ay sa Bicol, papuntang Cavite. Kung sasakay pupunta dahil walang direksyon. Na bawat anak natin, hindi na alam yung unahan ng kanilang buhay, yung kanilang future. Kailangan mayroong direksyon at ang tamang direksyon natin, ang tamang mapa ay ang salita ng Diyos at sino magtuturo sa kanila ng direksyon nyo? Magulang. At kailan nagagawin ito? Sa family worship. Kaya hindi nyo masisisi mga anak ninyo materialistic. Akala nila tama na yung magkamta nila lahat. Akala nila tama yung laging silang ilalabas dahil yun ang premyo. Alam nyo, hindi dapat gano'n na premyuhan yung anak ninyo pagka nakagawa ng mabuti o di kaya kung mayroong takbo o premyuhan. Kailangan mo lang bigyan ng direksyon bago bigyan ng nararapat para sa kanila. Direksyon. Hindi yung sabi, sa Old Testament pa lamang, sinasabi na ito, tinuturo na ito sa mga pamilya. Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang 9. Ang kausap dito ni Moses o ng Diyos through Moses ay ang physical Israel. Pero ang direksyong ito, hindi pa na ito ay tumutukoy na sa atin ng mga bagong nilikha ng Diyos kay Kristo. Kaya the same application, as din sabi sa Deuteronomy 6:4, ang sabi, pakinggan mo ito, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. The same God, the same Lord. So, ito'y tumutukoy din sa mga Kristiyano.
At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Na paano natin magagawa ito? Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. Personal muna, sa sarili natin. Personal devotion. Then, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong susulat ang mga ito sa pintuan ng inyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bahay. Now, ang mga Pariseo, nung pagdating ng Panginoon, very religious sila. Kaya ang tingin nila sa salita ng Panginoon ay superstitious belief. Kaya mismo yung mga bersikulo, yung mga sulat na ito, nilalagay nila dito sa kanilang noo, tinatali. At itinatali sa kanilang mga braso. Pero hindi lang ibig sabihin, lagay nyo sa inyong isipan ang aking tinuturo. So nakita rito, family worship ay napakalaga sapagkat ito ang nagbibigay direksyon sa pamilya. Paano natin matuturuan ang ating mga anak na ibigin ng Diyos? Ang iniibig nila ay sanlibutan. Papansin niyo ba yun? Pagdating sa pagsamba, wala silang gana. Natutulog sila o pinapatulog ninyo. Kasi hindi natuturuan sa bahay kung paano magmahal sa Diyos. Hindi mo matuturo sapagkat wala kang personal devotion. Kaya hindi mo apply sa iyong family devotion. At kapag na-apply mo sa iyong family devotion, aba ready, pati mga bata pagdating sa corporate worship. Nagbibigyan ng tamang direksyon na naiibig nila ang Diyos ng buong puso doon pa lamang sa inyo, sa ating bahay. At napapanatili ang salita ng Diyos sa puso ng ating mga anak. At dahil dyan, maiwasan natin yung utos dito sa Ephesians chapter 6. Tingnan nyo, Ephesians chapter 6. Pakibasa nga ang verse 4. Pakibasa nga ang verse 4, please. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Kadalasan ay binubunsod natin ang ating mga anak sa galit. Bakit? Hindi natin napagbibigay yung kanilang gusto. Kasi sila ay makasarili. Hindi sila natuturuan. Pagkaalam nila na kapag siya ay tumaas ng konti sa kanyang grade, Jollibee agad. At pagka hindi mo ginalibihan, nakagalit sa iyan. Ibinubunsod mo ang anak mo sa galit. Pero sabi dyan, para huwag maipunsod, ang sabi nyo, akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Yun ang the best, mas malaga pa kaysa Jollibee. Ang ilang pamilya po, nagpupunta Jollibee pagka-Sunday. Kasi may suhol yung anak. Dahil tulog nung nasa corporate worship. Hindi maingay. Hindi lang tama. Hindi lang tama. Mga ama, huwag niyong ibunsod ang inyong mga anak sa galit. Now, kapag hindi mo ginawa ang family devotion, mga kapatid, anong sabi ng banal na kasulatan? Tignan natin ang Timothy chapter 5. At alam lang natin talagang dahilan yan eh. Wala akong panahon, wala akong oras. Bakit sino man nagkulang sa atin ng 24 oras? Lahat tayo, mayroong kanya-kanyang 24 oras, di ba? Pakibasa na 1 Timothy chapter 5, verse 8. 5 is verse 8. Sige. Ngunit kung ang sino man ay hindi tumatalinga sa kanyang kamag-anak, lalo-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, sinabihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi pananampalataya. Nakita niyo?
Ang pagkalinga sa ating pamilya, sa ating sambayan, hindi lamang sa material. Hindi lamang sa pera, hindi lamang sa Jollibee. Hindi yan ang tamang pagkalinga. Ang tamang pagkalinga, tinutukoy ito sa mga Kristiyano, ay ang turuan sila ng salita ng Panginoon. Sapagkat kung hindi natin tinuturuan ang ating sariling sambahayan, ang sabi diyan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Dahil hindi na i-apply yung kanyang pananampalataya mismo sa kanyang pamilya. Nakita niyo mga kapatid, ang kalagahan ng family devotion? Binabaliwala lang natin ito, pero mananagot tayo sa Diyos para natin pinalalaki ang ating mga anak. Train your child the way they should go. Yan ang sabi sa Proverbs. At ikatlo, ano yung una? Nagsisimula ang kaayusan sa bahay. Ikalawa, nabibigyan ng direksyon ang pamilya. At ikatlo, napapaganda ang pagtutuo ng pamilya. Yun ang natungkulan natin. Pagandahin ang ating testimony sa ating neighborhood, sa ating community. Kaya family, ito yung foundation ng ating nation. Sapagkat kung magandang testimony ng bawat pamilya, lumalaganap ito sa community. At kapag ang community ay may magandang testimony, lumalaganap ito sa ating buong bansa. Nagsisimula, very important ang family devotion. Ano itong ginagawa ng mga iglesia noong unang panahon? Kaya mayroon silang bahay-bahay na mga pag-aaral. Kaya makita ninyo, thousands and thousands po ang nakukonvert because of testimony ng mga families. Kaya pagka nag-preach ngayon, ang mga apostles doon sa mga tao yung tanggap agad nila dahil nangyayari na sa kanilang mga tahanan. Tulad ng pamilya noon sa Acts chapter 16, pamilya ng isang jailer, di ba? Anong ginawa ng jailer na ito? Hindi pa siya marunong mag-family devotion. Ang ginawa niya, dinala mismo si Pablo sa tahanan niya. At noong marinig ng mga tahanan, ano mga sambayan itong jailer nito, ang pangangaral ni Pablo, abay na-convict din sila. And right there, nagpag-baptize sila eh. Ibig sabihin ng pag-baptize, alam natin ito, para ba itong suicide na? No? Pagka kayo nagpabautismo rin talagang sinasabi mong pabautismo ka dahil tutukang na ligtas, suicide ka na kasi anytime pwede kang patayin ng mga laban kay Kristo sa mga time niya. Pero ngayon, pagka naging Kristyano ka, hindi na suicide eh. Ano na ang Kristyano ngayon? Kadalasan. Ha? Parang cosmetics na lang eh, pampaganda. Diba? Ano ka? Christian ka? Ay naku, bait mo naman. Ha? Sikat na pag sabing Kristiyano kasi mabait, matulungin, hindi sinungaling. Pero nung araw, pinapatay ang Kristiyano. Lungguan sa likod. Parang manok. Kaya na-suicide ang mag-commit ng kanilang salvation. Ang commitment ng salvation is through baptism. So, kaya nakita nyo, ang biblical katungkulan nakatungkulan sa family worship o family devotion, tatlo. Una, dito nagsisimula ang kaayusan ng pamilya. Dito binibigay ang tamang direksyon ng pamilya. At dito nagsisimula ang magandang testimony o patutuo ng pamilya. Maaakit yung mga taong nasa ating kapaligiran. Hindi lang masabi, yan ba mga Kristiyano ba yan? Nagsisikawan. Ano ba yan? Nag-aaway. Kung magsalita, pagulyaw, masikaw. Pati mga bata, walang galang. Diba? Pero makita nila na ang tatay at nanay talagang binibigyan na ng halaga ang personal devotion bago lahat. Makikita mo mga anak, behave hanggang sa school. Malaki ang influence ng mga bata. So yun. Ikatlo rito ay patutuo. Napaganda po ng family devotion kung ito yung ating ginagawa. Huwag yung
alalayan yung anak niya, suulan palagi. Kundi dapat silang turuan, sanayan sa salita ng Diyos. At nag-build up ka ng karakter na yung anak. Balang araw, hindi na pampera yan. Hindi magiging sakit niya. Kasi pag pinabayaan natin ngayon, na sundin yung gusto nila, tayo mismo tuturo sa kanila maging karnal sila. Lagi lang nga, pag hindi pinagkaloob yun, pinupunsod mo sila sa galit. Pero kung salita ng Diyos, kakontentuhan. Nakikita niyo, kakontentuhan, mapagpupok, pinaragahan yung kita ng tatay, pinaragahan yung kanyang allowance, hindi niya ginagastos sa pagkakaisip niya, ako, pinaghirapan ni tatay ito. Turo sa akin ito. Maalala talaga yan. So, yun yung katungkulan. Biblical na katungkulan. Ikatlo naman, yung benepisyo. Benepisyong dulot ng family devotion. Mayroon din itong apat. Unang benepisyo dulot ng family devotion, ito ay sumusustento sa spiritual na kalagayan o buhay ng pamilya. Spiritual. Now, may sinasabi dyan na mamuhay kayo sa spirito at huwag sa laman. Kadalasan yan, Kristiyano yan ang pinagsasabihan. Kasi ang mga unbelievers, hindi nila pwede magawa yun. Na sila'y kumilos, magsalita ng spiritual at hindi sa laman. Pero, yung spiritual na gawain sa buhay ng tao, may tuturo. Ang mga anak, pwede silang turuan ang mga spiritual na gawain. Faith and grace, di ba? Family devotion, reading of Bibles, prayer. Pero doon pa lang, nare-restrain din ang kanilang sarili. Dahil anong gumagana doon? Common grace. Common grace, ang siyang nagre-restrain sa mga batang huwag gumawa ng kasalanan. Huwag gumawa ng kasinungalingan. Dahil sinasanay mo sila sa spiritual na buhay. Yung gawain ng mga Kristiyano. Spiritual na bagay. Kaya dito, sa pagka mayroong family devotion na may sustento sa kanilang spiritual na buhay, na kaalaman. Tulad ng ano? Lumalago sila sa kaalaman ng salita ng Diyos. Lumalago sila sa salita ng Diyos. At malaga ang kalaguan sa salita ng Diyos sapagkat mayroon silang baon-baon ng ating mga anak. Alam nila na ang Diyos ang kanilang pinag-uusapan pagdating sa family devotion. So mayroon siyang galang, mayroon siyang pagmamahal, at mayroon siyang tinatandaan palaging salita ng Diyos. Sa ating text, yun ang sinasabi, Colossians chapter 3, verse 16. Madalahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Nakita niyo ba sa mga bilangguan? Noong araw may binisit tayo sa Manila City Jail. No? Yung mga bilangguron, mga mababangis na kriminal, pagdating sa salita ng Panginoon, nagbibihave sila. At nagre-recite sila ng mga verses. Sumasagot talaga sila. May alam sila. Pero hindi mo masabing sila ay mga buhanagyan. Hindi mo masabing sila ay mga totoong Kristiyano. Kaya pag lumaya sila, yung buhay nila nababago. Nare-restrain sila. At alam naman natin, yung common grace na kanilang pinamumuhay, tutungo yan doon sa special grace, sa salvation. Now, ilan na yung ating mga tinuturuan sa Manila City Jail, naalala niyo yun? Na ngayon ay nasa Saudi, nagpapastor na rin. Sino yung mga? Si Ernesto. Si Ernesto. Kalimutan mo na. O si Bomba. Makita
mo sa kulungan yun. Nag-behave siya pagdating sa salita ng Panginoon. Gaano pa kaya ang ating mga anak? Hindi naman kriminal yan. Nasa pagtuturo natin yan. Kahit pa nag-aral sila sa public schools, pagdating sa bahay, mayroon kayong family devotion, yung uugat sa kanila ay spiritual. Napaganda po, lumalago sila sa salita ng Diyos at lumalago sila sa kakayanan ng manalangin. Tingnan yung mga batang hindi nga tuturuan, paano sila manalangin? Sabi namin, masalangin ka. Ay, kila no? Ako bilang Maria. Paano naging Ginoo si Maria? Paano naging Ginoo si Maria? Di ba ba yun? Hindi mga bata ngayon. Pag-pray mo sa harapan ng pagkain. Abay, mapapahiya ka dahil magaling sila mag-pray kaysa sa'yo. Kasi nakukuha nila sa Sunday school. O narinig nila sa corporate worship. Hindi na alam na kung ikaw mismo magtuturo sa iyo. Tuturuan mo siya mag-behave. Hindi ka nasasampalin, hindi ka natutulaan. Kung di ka pinagalitan mo, ngingiti sa iyo, sorry po, mami. Napaganda mo nga, mga anak na gano'n. Pag sabing, kamaingay, uupo na yun. Kahit isang oras ng preaching nun, maganon-ganon, behave lang yun. Hindi takbo ng takbo, sigaw ng sigaw. Family devotion. At hindi lang yun, lumalago din sila sa panampalataya. At pag-ibig kay Kristo. Hinahamahan nila si Kristo. Kaya ayaw nilang gumawa ng kasalanan. Ayaw nilang sumamba kay Mary. Ayaw nilang sumamba sa Diyos. Dahil mayroon silang alam eh. Tinuturo mo eh. Pero huwag naman takutin. Minsan pag napunta yung mga bata sa gruto, halimbawa, namasal kayo, may iyak. Bakit? Kasi tinuruan mo matakot ka. Pag nakita ka ng rebulto, aswang yan. Hindi tama yun. Kung itulong, tama talaga na rebulto yan, Diyos-Diyosan yan ng mga taong hindi nakilala sa Diyos. Hindi yan sinasamba. Dapat lang tulungan. Hindi dapat takutin. At Diyos, ito, nagalang ka. Iyak ang yung bata. Bakit panakot ba ako? Yun ang kadalasan, no? Kasi, umiiwas kayo sa inyong responsibilidad na turuan sila ng tama, kaya dinadayin nyo, andyan si Pastor, nakunta ngayon. Kala mo, manong sa ganun yun. Hindi sila lalaking makadiyos. Sila ay lalaking rebelyoso. Kasi, ang pastor masama. Araw-araw, na ipapakilala mo ang Diyos sa Kanya. Di ba? Makasarap nun? Meron akong pinamemorize sa mga bata ngayon, sa young people na verse. Ayaw ko na kung na-memorize na. Mag-isa. Now, alam niyo ba na mayroong tinatawag na human dictionary? Nabalitaan niyo ba yun? Sa internet eh. Human dictionary. Kung ano naman ang dictionary, lahat ng words alam niya. Pati synonyms, antonyms, tsaka yung mythology, yung the root, kung saan nagmula. Ha? Etymology? Etymology. Alam niya, bakit? One word every day. Pinimemorize niya. One word every day. Pinimemorize niya every day. Tapos second day. Pwede yun. Si John Piper. Si John Piper, kilala si John Piper, isang reformed pastor dito. Alam nyo, kaya nang i-preach ang the whole New Testament. Kasi memorize niya. From Matthew, chapter 1, verse 1, hanggang Revelation. Nakita niyo, ano sa YouTube, John Piper, preaching the word, o ganun, makita nyo, 1 hour, panay versikulo lang. Panay versikulo lang, ang kanyang Philippines. Practice. Sa akin, yung ano lang eh, yung concept lang na naalala ko, pero hindi ko ma-impress talaga. Pero pwedeng gawin yun. Ilalo pa sa mga anak natin, very fresh pang mind nila.
ito maging sandata natin sa pagiging Sunday Christian natin. Mga kapatid. Hanggat maliit pa ang ating mga anak, ang inyong mga anak, umpisahan nyo na. Family system. So yun ang unang-unang benepisyo, sumusustento sa espiritual na buhay ng pamilya. Sustento. Spiritual. Ikalawa, nagpapatibay sa kalagayan. Kalagayan spiritual. Nagpapatibay. Pag sinabing nagpapatibay, nakikita ng mga pamilya natin ang kaseryosohang tungkulin na ginagawa sa kanila. Tayong mga ama, no? Kung may maliit pa tayong mga anak. Pero kung mga binata na, medyo mahirap na yun. Dahil may iba-iba na silang time, may mga trabaho. Pero personal devotion, manatili pa rin tayo. Dito na ipapakita ang kaseryosohang tungkulin natin sa ating pamilya kapag mayroong family devotion. Masasabi ng mga anak, talagang si Daddy, si Papa, si Tatay, talagang matibay siya. Kaya pa mismo mga bata, pag sinabing, sa prayer time namin, may devotion, uwi mo na ako sa grid, ha? Natuturuan sila na mahalin yung time na pagkasunduan ninyo. Mga magulang, kung anong oras ang magkaroon ng family devotion, uwi talaga yun. At hindi lang yun. Nagpapakilos ito sa iyo na maging mainit sa kabanalan. Iiwas ka talaga sa mga kasalanan. Iiwas talaga. Siguro may tanong kayo, paano yung mga batang nag-aaral sa mga ibang grupo, Christian din pero alive. Paano yun? Kung hindi kaya paano yung mga bata nag-aaral sa Catholic school, kailangan sila mag-communion. Ano gagawin doon? Ha? Ano gagawin nyo? Ano tutulong sa inyong anak? Sige anak, mag-communion ka kasi nag-aaral ka dyan eh. Ganun ba yun? Yun ang mahalaga. Paano mo tuturuan ang inyong mga anak? Kailangan talaga. So, nagpapaalala rin palagi ang family devotion sa kahalagaan nito sa mga. Yun ang ikalawang benepisyo. Nagpapatibay ng spiritual na buhay. Ikatlo, nasasanay sa tamang daan ang pamilya. Nasasanay sa tamang daan. Proverbs 22 verse 6. Nasasanay sa dating daan. Hindi kay Soriano kundi kay Jeremiah. Dahil diyan nagsimula yan. The old path ng Israelites. Kasi sila ay nandun na sa new path sa mga Diyos-Diyosan sa iba't ibang bansa. Kaya ipinababalik sila ng Diyos through Jeremiah na manumbalik sila sa dating daan. Pero kasi lang connotation natin dyan, baka kaisurahan na tayo. No, hindi. Hindi nga sabi sa Proverbs 22 verse 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. Kasi nakita niyo yung epekto kapag natuturuan habang bata pa. Pagtanda niya, hindi niya tatalikuran yung kanyang natutunan sa iyo. Bakit? Una-una, napamahal niyang Panginoon, tumatibay sa kanyang panampalataya, at ikatlo, nirespeto ka niya bilang magulang. Sabihin, turo ng tatay ko ito, turo ng daddy ko ito, ama ito. So, susundin ko pa rin. At hindi lamang doon, kundi natuturuan talaga ang bata. Dahil katulad yan, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, natututong mag-behave ang bata. Naalala ko yung may isang membro ng araw dito Sabi ko sa nanay,
Alam mo sis, turuan mo yung anak mo kasi maingay eh. Tuwing may pagsamba, nakaka-distract. Unfair yan sa ibang nakikinig. Hindi makapag-concentrate, inaagaw mo yung pagpapala para sa kanila. Ang sabi naman nung nanay, ayaw ni Sarah. Sarah ba? Shera. Ayaw ni Shera eh. Pwede ba tuwira ng ina yan? Ayaw ng anak? Ibig sabihin, talo ka sa anak mo, 2 years old, 5 years old. Hindi tamang katwiran yun. Umiiwas lang siya sa katungkulan na dapat niyang gawin. Dahil mismo siya, hindi niya nagagawa. Hindi pwede yun eh. Dito, sa family worship, tinuturuan ng mga bata na magpalaga sa gawain at oras ng pangangaral sa pagsamba. Sa family worship pa lang, ituturuan ng bata kaya pagdating sa pagsamba, behave na yan. Behave na yan. Yan ay bunga, produkto ng family worship, hindi produkto ng corporate worship. Kundi ang corporate worship, ito yung sanayan natin. Sanayan. At hindi lamang yon, sa family worship, mga kapatid, dito nyo magagawa ang payo, heart to heart, eye to eye, mind to mind sa inyong mga anak. Dito nyo sasawayin. Dito nyo tuturo anong kalagahan ng spanking. Kaya sinabi sa Bible, huwag nyong ipagkaila ang palo sa inyong anak sapagkat kayo mismo nagpupunsod sa kanila sa kapahamakan pag hindi nyo pinalo. Maraming mga magulang ayaw manakit sa anak, kaya pinababayaan lang. Hayaan lang na ang panahon ang siyang magbago. Pero anong resulta niya? Kung walang biyaya ng Panginoon, hindi mabubuo na ganyan hanggang paglaki. Biyaya ng Panginoon lang yun. Pero, ang sabi sa banal na kasulatan, habang siya'y maliit pa lamang nasasanay, hindi tatalikuran yung mga naituro. Hindi man siya ma-born again, dahil wala siyang panampalataya, pero hindi niya tatalikuran yung naituro. Kaya, family devotion, ito yung oras ng pagsaway, pero ayon sa inyong pinag-aaralan. Hindi ba so, ikaw ha, sabay ka talaga, maingay ka, ikaw talaga, tignan mo ngayon, maingay ka pa rin. No. Pumili ka ng banal na salita na iyong gagamitin, na mismo mga anak mo ang babasa, at sila mismo makakita ng salita ng Diyos, at saka mo ngayon i-apply. Anong sabi dito? Tama ba na ikaw ay magsisinungaling? Hindi po. Bakit? Nandito po. Tama ba na ikaw ay naninigaw? Hindi po. Bakit? Nandito po. Saan niya tinuturo? Salita ng Diyos. Hindi dahil pinatigil mo siya na magsalita. Kaya hindi niya makakalimutan yung itinuturo mo sa salita ng Diyos. Ay karamihan sa atin, pagka tayo nagsaway na namarong tayo, dahil galit lang tayo. Huwag tayo manmano dahil galit tayo. Kundi, mamarong tayo dahil gusto natin siyang ituwid. Kaya sa family devotion, tuturuan ninyo. Alam nyo, mayroong isang pamilya dito, nakita ko rin akto, mismong lola ang nagkwento sa akin, na talagang yung mag-asawang ito, ina-apply nila ang Word of God. Kaya nakita ko rin, behave yung bata talaga. Pero pagka wala na sa oras ng pagsamba, pakawalan mo, parang trumpong kang karot. Magulo din. Pero pagdating sa pagsamba, behave, tahimik. Alam mo kung sino yun? Kilala na sa inyo yun eh. Anak ni Boots. Kailan niya sinimulan? Disiplina. Buwan pa lang. Yung bata. Ilang buwan pa lang. Tinuturo ka lang. Daming tao ngayon eh. At alam naman natin, ang sabi sa banal na kasulatan, doon pa lamang sa sinapupunan ng ina, talagang siya ay hinihiwalay na ng kanyang kasamaan. At ito'y mag-a-appear lamang, mag-relieve lang ito, pagka ito'y marunong ng salita, talagang lalabas ng kilos niya na, gano'n. Kasi inyo, depravity.
silang turuan. Kaya, sa family worship, nagdadala rito ang kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan. Pagkakaisa sa tahanan. May peace. At panghuli, pang-apat, ang family worship ay nakapagpapala din sa iba. Pang-apat, nakapagpapala sa iba. O, natural, una, yung ating testimony. At ikalawa, kapag may bisita ka, anong ginagawa nyo? Titigil nyo ang inyong family devotion? Ititigil yung ating family worship dahil may bisita? 30 years na kasi hindi yung nakita, bumisita eh. So, ititigil mo na. Alin ba, unahin mo, Panginoon mo siya. So, tingin nyo, titigil yung family devotion, halimbawa, magsisimula kayo. So, hindi po tayo nagsimula eh. Tigilan natin. O di kaya, sa kalagitan, mamaya natin tapusin. Tama ba yan? Bakit hindi tama? Yung bisita nyo, hindi mapagpapala, hindi siya makatanggap ng blessing. Pero kung tutuloy mo, at aliyahin mo, mayroon kaming family devotion, ginagawa namin ito. Ito yung talagang time namin. Kaya kung gusto mo, maupo ka, sumama ka. It's a blessing for them. It's a blessing for them. Makikita na itong bisita to. Klase pa rin tatay nito. Pag-klase ng mother. Pag-klase ng mga bata. Pati katulong kasama. Dapat doon niya nagluluto yan para sa amo niya. Bakit kasama dyan? Bakit mamamatay ba tayo kung di makabilin ka? No. Pagpapala ito. Kung sila'y anilahan natin kasama sa ating family devotion. Kaya tayo kasi masyado tayong tinatawag na hospitable. Diba? Uy, nung isang likod. Dala, nung break, may bisita tayo. Pero hindi ganun dapat eh. Dapat sa family devotion, doon kausapin. Ang tama. Kaya yung mga bata, kami nung araw, pag may bisita, takot kami. Kami ni Sally. Kasi puro sa amin eh. May bisita. Pero kung tinawag sa amin na kung may bisita tayo, ayaw namin, ganito ba? Ganito ba? May galang. May bisita pa tayo. Dito na tayo. Pero kung tatawag, nakita nga ng mga tao na pwede mo anak nila, hindi na istorbo, pero nanginginig. Hindi na pero kung natuturuan, behave. Behavior talaga, karakter ang binibuild up natin sa mga bata. Ang pagpapala ay dumadaloy sa ibang tao dahil sa pamilya. At ang pagpapalang ito, sa simula, dadaloy sa iglesia, dadaloy sa community, dadaloy sa ating bansa. Yun ang kailangan gawin. Ang mga kabataan, matututong sumampa sila ng seryoso, matututo silang umawit ng seryoso dahil mismo doon sa family devotion, aawit kayo. Worship kasi, aawit kayo mismo sa family devotion. Kaya sila matutupong umawit, hindi sila makukulat dito. Hindi ko kunin yung ating himbok na napaka-pangit na, luma na, walang gumagawa pa. Pabayaan ko yung mga bata, may dalang ballpen, ting. Tignan niyo mga sumbok natin, puros buhit ang bata niya. Dahil yung nanay, nagpabaya. Nakikita na. Yung digo natin, nagigigil. Pagtuturo, kailangan. Nakapagpapala ito sa iba, naging seryoso ang mga bata, at kapag tinutubo ng panalangin, lahat, pati bata, tuwang-tuwa. Talagang po tayo, tinugon tayo, nag-answer prayer tayo. Aba, parang si Rachel. Ha? Talaga?
behave, paano maging kontento. May nagkwento sa akin, hindi naman siya nagkwento sa akin na ganitong buhay nila. Pero narinig ko lang kung ano yung naging buhay nila. Minsan, kumakain sila toyo. O di kaya, mayroong niluluto, itlog, pinapakalat ng napakarami. Yung mga klaseng itlog yun, lalagyan ng konting malunggay. Itong buhay yung mga bata. Kontento sila. Wala silang grudge. Walang bitterness. Bakit ganito tayo? Wala. Dahil nasasanay sa family devotion na maging kontento. Napakasarap po pakinggan ng ganong klaseng testimony. Kung yan po ang klase ng pamilya ang lumaganap sa ating community, wala na mag-i-strike eh. Wala eh. Pati sa trabaho nila talagang magiging kontento eh. Kung magkano yung kinikita lang. Kaya kung tayo, kung di kayo kontento sa kinikita nyo, tandaan nyo, mayroong mga tao ito, walang trabaho ko na yun. Walang trabaho mo na yun. Kaya huwag kayong reklamo sa inyong bibig na, ito ako, pati naman, tinaya pa ako. Tignan nyo yung inyong katabi, may mga tao dyan na walang trabaho. Kumaano sa biyaya ng Panginoon. Saan nagsisimula yan? Sa Word of God. Pagtuturo. To be content. Kapangyarihan ng kakontentuhan. At ang kakontentuhan ay nade-develop sa puso, isipan ng mga bata, sa family devotion. Sa family devotion. So, ano pong aral ang ating iiwan? Unang-una, isipin natin palagi, ang tao maraming opportunity. Maraming oportunidad. Sabi nga, opportunity never sends introduction. Hindi kayo naman nagsisend ng letter of introduction. Pag sinabing may opportunity, grab it. Hawakan mo na. Gawin mo na. Dahil lilipas yan. Ngunit ang pinakamahalagang opportunity na dapat nating paghawakan ay yung family worship. Family worship. Sapagkat nagbubunga ito ng banal na pamilya, matibay na pamilya, masayang pamilya, magandang patutuong pamilya. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, i-apply mo sa iyong pamilya. Sapagkat nagre-reflect ang ating Christianity sa ating private and family devotions. Ikalawa, katuwaan ng magulang ang mga anak na matutong magsalita at lumaban. Pero, higit kung sila'y matutong sumamba. At paano matuturuan ang mga bata pagdating sa ating corporate Sunday worship sa family? Alam nila na ito'y pagsamba, may pananalangin. Alam nila na ito'y pagsamba, may pag-awit. Alam nila pag may pagsamba, may scripture reading. Alam nila dahil ito'y pagsamba, may pangangaral si nanay o may pangangaral si nanay. Kaya pagdating sa worship, sa ating corporate worship, behave ng mga bata. Alam ko pagsamba ito, Diyos ang ating pag-uusapan dito. Ikatlo, ang family worship ay isang malaking simulain para sa ating mga anak. Nakasama natin araw-araw sa pananambahan sa Diyos. Napakasarap po every day or twice a week or 3 times a week na mayroong family devotion o family worship. Napakalaga ito. Alam ng mga anak natin ito,